I'll be lying to you kung sasabihin kong madali makuha yung goals. Kasi kung madali, everybody should have done it already. Kung madaling maging milyonaryo, multi-millionaires, then everybody should have been millionaires by now. Kung madaling magkaroon ng Camaro, sports car, all these material things, then everybody could have gotten them already. Pero may kahirapan, yun ang totoo. Mahirap, ang konteksto ng mahirap na sinasabi ko, is merong effort, merong pagpupuyat. Ang tawag po natin doon, sakripisyo. And I'd like to remind everybody that if you were able to miss your goal this last 2023, kung nahirapan kayo, na-miss mo yung goal mo, naghintay ka, nainip ka, let me remind you, hindi punishment yung mga yon. Preparasyon ang tawag doon para makuha mo yung tagumpay mo. Huwag ka mag-self-doubt. If you miss your goal, if you're able to do it, nawalan ka ng linya, nawalan ka ng grupo, it's okay. Hindi punishment yun. Kasi karamihan pag inisip, pag hindi nakuha ang goal, pinarurusan ako. No! Your waiting is not a punishment. Whatever you missed last year is not a punishment. They are preparation. And hindi lalabas yung potential mo pag hindi ka nahihirapan, pag hindi ka nagpapawis. Hindi ka naman si sexy kung hindi ka papawisan sa kaka-jogging. Tama ba? Hindi ka naman magiging slim, slender, lean, muscle-musclean kung medyo hindi ka nagtitiis. Ganun talaga. But what you have to understand is that yung potential natin hindi siya nakaset. Fluid siya. Pag sinabing fluid, pwedeng mag-grow. Sabihin mo, I will grow. I will grow. So yung kinalalagyan mo ngayon, yung meron ka ngayon, yung ability mo ngayon, hindi yan nakaset. Hindi yan ibig sabihin hanggang dyan na lang. Gagaling ka pa. Lahat ng expert, lahat ng master, disaster nung una. Bago sila naging masters, they were disasters first. Ang daming palpak, ang daming mali, ang daming duda sa sarili. Pero hindi yun nakaset. Pwede kang mag-improve lagi. Pwede kang gumaling lagi. The important thing is to keep on believing. Kaya sabihin mo, I believe. I believe. Napaka-powerful ng belief, guys. It's very powerful. And when I was starting in this industry, it was actually belief that helped me propel to become successful. Yung belief ko ang nag-catapult, naging mitya ng aking tagumpay. Yung paniniwala. And marami rin ako nakita, yung maling paniniwala din ang naglimit sa maraming tao. Everything rises and falls on belief. Belief can either destroy or create. Depende kung paano mo hahawakan, pangahawakan, yung paniniwalang yan. May mga paniniwalang nakakapanira. Hindi ko kaya. Sira ka dyan. Hindi ako magaling. Sira ka dyan. Hanggang dito na lang ako. Sira ka dyan. Kaya yung belief, pwede kang sirain. The truth is, hindi ibang tao sisira sa iyo. Sarili mo ang sisira sa iyo base sa paniniwala mo. Ang challenge ko sa inyo, paano ka maniwala? Positive ba o negative? Again, pwedeng manira ang belief. May maling belief na nakakasira. Pero may tamang paniniwala na makakakuha ng mga pangarap mo. Kaya ang gagamitin mo lagi, yung tamang paniniwala. Because again, it can destroy you or it can create your goals. It can make your dreams come true. Lagi natin sinasabi, laging naririnig natin sa mga uplines or trainers natin, we keep on saying, kasi wala kang nakaupo. kailangan ilabas mo yung potential mo, kailangan i-unleash mo yung potential mo. Nakala ko generally, ang potential isa lang. O isang term lang ang potential. Ang dami pala ng type of potentials. And the truth about that is, we can improve. Sabihin mo, improve. Gagaling ka pa. I started when I was 21. 21 ako na nagsimula, 28 years ago. So alam niyo na kailan taon ako ngayon? 39. 21 plus 28. Ang
dami palang potential. May energy potential. Energy. Kanina, diniscuss ni Adrian. Alam mo, lahat tayo may 24 hours a day. Limited ang oras natin. Pero nasa atin kung saan natin i-divulge or saan natin i-devote yung enerhiya natin, yung lakas natin. Saan nyo ba nilalagay yung lakas nyo? Sa kaka-chismis, sa kakanood ng Netflix? You have to be productive. Energy means you're able to maximize your energy. Yan yun, energy potential. Kaya mo inuna yan, lahat ng potential baliwala pag hindi ka healthy. Lahat ng energy baliwala. Lahat ng potential, lahat ng pangarap baliwala pag wala kang energy, because energy is the execution of your dreams. You'll never be able to execute anything pag wala kang enerhiya. So sabi kanina ni Adrian, energy sa kinukuha. Get enough sleep. But the truth is, kahit 8 oras ang tulog nyo, hindi ibig sabihin 8 oras ang tulog nyo, nakapag-rest ka ng mabuti. Marami akong kilala, 3 to 4 hours lang na tulog, pero restful. Guess nyo ako, you have to be able to manage your stress. Huwag kayo mag-worry. Ang number 1 stress ng tao, worry. Ang mahirap sa worry, nanganganak. Subukan nyo sa isip nyo, pagka nag-isip ka ng problema, nanganganak ng kapwa problema. Pag nagduda ka, nag-alala ka, good news, ang pag-alala, hindi binabawasan ng pag-aalala ang problema mo. Kahit mag-alala ka na mag-alala ng buong araw, hindi ka magkakapain sa pag-aalala. Kahit mag-alala ka na mag-alala, hindi lalapit ang prospects na iyo. Ang problema sa pag-aalala, nanganganak. Pag nag-alala ka na nag-alala, tatanda ka. So energy, emotional potential, you have to be able to manage your emotions. Sinasabi lagi ito ng mga uplines nyo. Thinking potential, your ability, ladies and gentlemen, to think effectively. Mindset yan. I-discuss din ng mga speakers natin kanina. The importance of the right mindset. Meron tayong people potential. People skills, magaling ka sa tao. Magaling ka makisama. Magaling kang makaramdam. Marami kasi minsan leader, hindi marunong makiramdam. Ang galing magpagalit. Kasi marami din downline, matigas ulo. Creative potential. You become creative and find answers. Production potential. Productive ka. Networker ka. Hindi ka eat worker. Leadership potential. Lahat tayo may potential para maging leader. Sabihin mo sarili mo, I am a leader. Pag sinabi mo I am a leader, tandaan nyo to, words are powerful. Pwedeng paninawalaan ng buong cells mo ang sinasabi mo sa sarili mo. Gusto niyo mag-experiment? Lagi mo isipin, magkaka-cancer ka. Magkaka-cancer mo. Lagi mo basahin tungkol sa cancer. Pumunta ka sa ospital, magbabad ka sa oncology department, sa mga nag-chemotherapy. Wala kang gawin kundi mag-research tungkol sa cancer. Pero wala kang cancer. Pero isip ka ng cancer. Let me tell you this. Study shows, if you keep doing that, magkaka-cancer ka. But the reverse is true. You wanna become successful? Lagi ka magbasa ng mga success stories. Lagi ka manood ng motivational video. Dumikit ka lagi kay upline, kay mentor mo na successful. Pakipag-usap ka lagi sa mga milyonaryo. Wala kang ibang babasahin tungkol sa pagiging milyonaryo. I'm telling you, magiging milyonaryo. So let me tell you this. Pag sinabi mo sa sarili mong, I am a leader, dapat hanggang kaibuturan ng puso mo, kaya mong paniwalain. Hanggang ingron naniniwala. One more time. Ang hindi sumabay, bahala kayo. Hindi ko na uulitin. Sabi mo sarili mo na sobrang naniniwala lahat ng parts ng body mo. I am a leader! Iba-ibang nung una. So make sure, ladies and gentlemen, na meron kayong self-affirmations because it affects you. It affects how you work. Gumagalaw tayo base sa paniniwala. Ang work ethic mo, base sa paniniwala mo. Ang work attitude mo, depende paano ka maniwala. Kaya kung naniniwala ka na 100% makukuha mong goal mo sa AIM Global, sa EC, sa OPI, you will wake up early in the morning and you will sleep late at night.
Iba gumalaw ang naniniwala. Iba gumalaw yung baliw na baliw. Tandaan niyo po to. Kilos mo pa lang, alam mo na kung magtatagumpay ka o hindi. Hindi kailangan ng ibang tao para magsabi sa'yo kung magtatagumpay ka. Sariling kilos mo pa lang, alam mo na kung magtatagumpay ka. Kaya kung mali ang kilos mo, baguhin mo na. Pag-aaral. Sa pag-aaral natin, whether high school, college, elementary, or wherever, kilos mo pa lang, alam mo kung papasa ka o hindi. Kilos mo pa lang. You don't need other people to tell you kung papasa ka o hindi. Ikaw pa lang, alam mo na. Although alam din natin, pag yung classmate natin papasa o hindi. May classmate ako nung college engineering ako Ang engineering ko nung araw, old school kami, nabutan ko pa yung may tracing, yung may table ka, drawing table, naka-tube kami, drawing tube. Bilog. Tapos may E-square kami. May ruler, may 45 degrees, 45, lahat. Ang drawing day namin, tuwing Tuesday. So makikita mo kaming engineering, tuwing Tuesday, freshmen. Para kami mga ninja, ang dami namin baon. Daming sukbit dyan. Tapos iba pa yung folder namin. Alam ko na kaagad, bilang classmate, mag-aaral, alam ko na agad yung hindi papasang classmate. Sino yun? Yung pag ang Tuesday, walang dala. May dala, Katleya, nakabilog pa. Alam mo yung Katleya na notebook? Tapos, hindi lang dala-dala, nakasukbit dito. Alam mo, hindi papasa. Ito malupit. Pag quiz, o kaya exam, ganito siya. Pag sinabi ng teacher, get 1/4 sheet of paper. Pag gumantito yung classmate mo, bro, may 1/4 ka ba? Alam mo na yun. Alam mo, hindi papasa. Walang bakong papel. Ito malupit. May extra ballpen ka ba? Do you know what I'm saying? Alam mo, hindi papasa, kilos pa lang. Alam mo, yung taong magiging successful, lakad pa lang. Yung downline na magiging successful, lakad pa lang, salita pa lang, handshake pa lang. Alam mong magtatagumpay. Alam mong magtatagumpay. Pero alam mo rin, yung taong hindi magtatagumpay. So ano gagawin mo? Change your action. Gumalaw kang pangtagumpay. Gumalaw kang kumilos ka na pangarap kang magtatagumpay talaga. Gumising ka, mag-network ka, mag-online ka, umausap ka, mag-prospect ka, maglatag ka, na talagang pangtagumpay. Hindi yung compliance ka lang. Pag sinabing compliance, sumusunod ka lang. Mechanical routine, just to go about it. Just to finish your day because that's your system. It's telling you to. Alamin mo sarili mo kung yung kilos mo, pangtagumpay ba? If not, magbago ka na. Tindig pa lang, alam ko na kung magiging tindig pa lang, pero biro. Kilos pa lang, alam ko. Dahil nagpapapicture sa amin. Magpapapicture ka, huwag ka na magdalawang isip. Yung, alam mo yung iba, syempre nahihiya. Huwag na lang. Pero alam mo yung mga magtatagumpay talaga, very confident. Sir, can I have a take a picture? Tapos, yan ang magtatagumpay. Hindi yung... Gets niyo ako? So may kilos kung paano ako magtatagumpay. Etong una kong sinabi, yung first 7, those are abilities inside. Ide-develop mo lang siya. Pero ito, may mga ibang choices. Choice mo maging responsible. Tawag doon, responsibility potential. Choice mo na baguhin yung character mo para tumibay yung core values mo. Choice mo na magkaroon ng abundance mentality. Abundance potential. It's your choice. Choice mo na maging discipline. Because without discipline, you can never become successful. Choice mo rin na magkaroon ng intentionality potential. Sabi mo, intention. Ang Tagalog ng intention, sinasadya. Ang tagumpay, sinasadya.
Ang pagpapasa sa eskwelahan, sinasadya. Ang pagkakaroon ng magandang marriage, sinasadya. Ang pagkakaroon ng magandang katawan, pagiging healthy, sinasadya. Ang pagiging milyonaryo, sinasadya. Sadyain mo. Huwag kang papayag na aksidente lang. Paano sinasadya ang isang bagay? Sige nga. Kunwari, may nabangga ka. Aksidente tawag. Ay, sorry. Pero pag sinadya mo, ay, sorry. Sadya yun. Gets niyo ako? Huwag kayong papayag na aksidente. Sadyain niyo. Sadyain niyo yung gigising ka ng umaga, sadyain niyo yung magpo-prospecting ka, sadyain niyo mag-FB ads ka, sadyain mo yung bago ka humarap sa mga kausap mo, naka-makeup ka na, sadyain mo na nakaayos ka na bago ka humarap para mag-online, sadyain mong magbenta, sadyain mong mag-approach, sadyain mong mag-offer ng ILO, sinasadya. Huwag tsatsamba, huwag aksidente. Ang tawag po doon, intentionality potential. And there are leaders, they intend to become successful. They open new lines consistently. They recruit. They expand their network. They talk to people. Ang tawag doon, sadya. Kasi pag hindi mo sinadya, tatagal ka rito. Pag naghintay ka ng tao na lalapit sa'yo, hindi mangyayari yun. Alam nyo, lagi ko sinasabi sa NDO, kaya lang, it's been ages since I've never done NDO ago. Long time ago na. Pero lagi nyo manilinig sa akin, nauna na yung provision sa mundo ko. Ano yung provision? Parang yung mga ibon, bago sila gawin, ginawa na yung mga kakainin nila bago sila ginawa. Gets nyo ako? Never nauna yung ibon bago yung pagkain. Nauna muna yung provision. Ang catch lang, hahanapin ng mga ibon. So bago ginawa yung ibon, ginawa yung mga provision. Bago ginawa yung ibon, ginawa yung pagkain nila. I have good news for you. Bago kayo tinawag dito, ginawa yung magpapaglobal ambassador sa inyo, hahanapin nyo na lang. Pero kailangan hanapin, kailangan sadyain. Kasi hindi yun kakatok sa bahay. Hindi yun magsasabi, ako ang sugo, ako magpapaglobal ambassador sa'yo. Never mangyayari yun. It's your choice to change your attitude. It's your choice to take risk. It's your choice to grow on your spiritual potential. It's your choice to focus on how far you can go. And it's your choice, ladies and gentlemen, to collaborate, to work with others, to become a very effective teammate. I'll never discuss each and every thing of this, each and every one of this. Mamimili lang ako ng few songs. But the truth is, kaya natin hindi nare-reach yung full potential natin. And I know this for a fact because it happened to me. Naglalagay tayo ng tinatawag na self-limiting beliefs. Nililimit natin yung sarili natin. Nililimit natin yung sarili natin base sa mga maling paniniwala na katulad ng sinabi ko kanina. Ang tawag natin doon, CAPS. C-A-P-S, limit. Parang cup, bottle cup. Cup, yung pantakip. Kaya ngayon sombrero, ang tawag sa sombrero, cup din kasi pantakip ng ulo. Marami tayong nilalagay na pantakip sa sarili natin. And ladies and gentlemen, we'll never be able to really unleash our full potential if we are not able to identify what are those caps that are limiting us. Ano ba yung naglilimit sa atin? Ang totoo, karamihan sa atin, ang naglilimit sa atin, hindi yung prospect, hindi yung downline, hindi yung sign-ups. Ang naglilimit sa atin tayo. Kasi ang may hawak ng pakiramdam natin, pag-iisip natin, at ang galaw natin, tayo ang may hawak niyan, hindi ibang tao. Yung resources ng pag-iisip, thinking, yung resource ng pagkakaroon ng pakiramdam, feeling, yung resource ng pagtitake ng action, these three, lahat ng ito nasa atin. Kaya nga, kung gusto mo really become very, very successful, kumpleto ka na. Marami kayong training na maririnig niyan pag kumaten kayo or nanonood kayo sa video, sinasabi ng mga motivational authors, speakers, you are already complete. Sasabihin pa nila, what you seek is already inside you. Yung hinahanap mo, nasa iyo na.
hindi mo lang nailalabas kasi ang dami mong duda. Ang dami mong maling paniniwala. And yung mga maling paniniwala na yun, na-acquire mo lang yun, hindi ikaw ang nag-isip nun. You acquired. Nahawa ka. Kasi nung pinanganak tayo sa mundong to, kumbaga sa computer, 0 bytes naman tayo, walang alam eh. Yung isip natin. But we were programmed. We were trained. We were influenced by our tribe. Kaya nga sabi nila, tell me your tribe and I will know your vibe. Tell me your environment and I will know your mindset. And dito, yung mga pag-aaralan natin is very simple. A very, very simple formula that I want you to apply, lalo na sa mga taong nagtatanong, paano ko ba ilalabas yung potential ko? Number 1, pag umattend ka ng training, meetings with your uplines, nagiging aware ka, nagkakaroon ka ng tinatawag na awareness. Sabihin mo, awareness. Ang number 1 rule para magbago, alam mo muna dapat na kailangan magbago ka. Ang tawag mo dun awareness, nagiging aware ka. Now that you are aware, yung mga ability natin, if you want to develop those abilities that you already possess, awareness plus yung ability mo, plus yung daily choice mo. Sabihin mo, daily choice. Yung araw-araw na pag-iisip, yung araw-araw na ginagawa natin, our daily choices. Awareness plus ability plus choices that you make daily will bring out the potential in you. Clear? Are we clear? Dito sa pinakita ko nung una, dyan, you can identify, lalo na dito sa pinakauna, kasi yon meron na tayo eh. Sa 7 yan, identify nyo kung saan yung meron na kayo at wala pa. Yung meron na, develop nyo lang. Yung wala pa, i-recognize nyo. Ano yung formula? Awareness plus ability plus choices equals full potential. That's very important. Para bang sasabihin mo sarili mo, ay, kulang ako sa people potential. That's awareness. And every time you meet people, dinidevelop mo yung speaking mo, yung communication mo. Ang tawag doon, nagiging aware ka dun sa weakness mo na i-develop mo siya. It's very important to know ano yung kulang mo para, you develop yourself. So yung awareness plus ability plus choices equals potential. Ayoko ding magkunwari. Alright? Let's all be truthful. Merong mga bagay, merong mga limitations na sa totoo lang hindi mo na matatanggal. May matatanggal ka at meron kang hindi matatanggal. There are limits you cannot remove. Ano yung mga yun? Number 1, mga limits nung pinanganak tayo. Hindi mo na matatanggal yan. Yan yung genetic makeup mo, height mo, weight mo, sino nanay tatay mo, saang environment ka pinanganak. Hindi mo mababago yan eh. Kasi, pag pinanganak ka mahirap, wala kang choice, yung ka talaga. Pero pag lumaki ka mahirap, kasalanan mo na yon. Ulitin ko pag pinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero lumaki ka, tumanda kang mahirap, kasalanan mo na yon. So, number 1 cup that we cannot remove, of course, yung mga background natin, hindi na natin mapapalitan yan eh. This is very important to know. Kasi, halimbawa, bakit kailangan malaman mo yan? Para alam mo kung saan mo ilalagay yung energy mo. Para alam mo kung anong klase gagawin mong pangarap. Halimbawa, 5'3" ka. Mangangarap ka pa ba maging NBA superstar? Palitan mo na. Do you know what I'm saying? Yun yung genetic makeup mo eh. 5'3" Asian. Cannot be an NBA superstar. If you're 5 flat, hindi ka nga yata pwedeng maging police if I'm not mistaken. Kasi may certain height ng pagiging police. What I'm saying is simple. Kung alam mo yung mga birth caps mo, huwag ka nang mangarap nung para sa'yo kasi yun yung nakagisnan mo. Sa iba ka na. One thing very good about our business, kung sa NBA namimili
sa women's or, WNBA, NBA, PBA, o kung ano pa yung A na yan, o B na yan, kung dyan namimili ng height, ng talent, kung sa pagpupulis namimili ng height, ng weight, I have good news for you. Sa empowered consumerism, wala tayong pinipili. Kahit ano pa ang birth cap mo, pwede ka magtagumpay dito. It's not about your genetics, it's not about your background, it's not about your parents, it's not about your lack of education, it's not about you being born in a poor family. It doesn't matter. Kaya kung ako, pangarap ko dati ng bata ako, bilang bata, gusto ko maging astronaut eh. Kaya lang nung nagkaroon ako ng isip, number one, paano ka magiging astronaut sa Pilipinas? Wala kang space program. Kaya, ang pinangarap ko na lang, alam nyo, nung araw, nung hindi ako pwede maging astronaut, nagpalit ako ng pangarap. Gusto ko yung kasi nung araw, alam mo yung umakit ng poste yung mga PLDT. Gusto ko maging ganun. Kasi yung dito sa sapatos nila may spike mic eh. Di ba? Nakaka-amaze. Umakit ng poste, tapos naka-helmet, kumpleto ng tools. Amaze na amaze ako dun. Gusto ko maging ganyan. Pwede ako magaganon. Yes or no? And then soon I found out, it's about electricity. Kaya ako nag-electrical engineering. Pinalitan ko yung pagiging astronaut. Kung marami kayong failed dreams sa labas because of your birth caps, doesn't matter. Dito sa AIM Global, pwede ka. Life caps. Ito naman yung mga hindi natin makokontrol. Loss of our loved ones, accidents, illnesses, we lose people we love, we discover that we don't have the talent or ability to fulfill a dream. Sometimes, life can throw you things that will, put you in sideways. Talagang bibigyan ka ng problema ng buhay, ganun talaga. But, ladies and gentlemen, the good thing about life is that, bibigyan ka ng problema, pero kapalit ng mga problema na yan, siguradong marami namang blessing na darating para sa'yo. It's just a matter of having the right perspective. Pag lagi mong sinasabi na yung universe, pinarurusahan ka, hindi ka magkakaroon ng blessing. Pero pag lagi mong sinasabi, lahat ng mga pangit na event sa buhay mo, nangyayari to kasi may kapalit, darating at darating yung mga kapalit na yan, hindi pwedeng hindi. Kaya pag may pinagdadaanan kayo ngayon, ang itanong mo sa sarili mo, what is this experience teaching me? What is life telling me? Because most of the time, when something bad happens to us, we call that punishment. When something bad happens to us, ang tawag mo, ito na yung karma ko. Kasi alam mo may masama kang ginawa eh. Ito na yung kapalit. Ladies and gentlemen, believe me, even bad things happen to good people. Diba? Yung sunshine, it shines to everyone. Whether good or bad ka, yung araw, nasisinagan lahat ng araw. Ganun ang rule ng universe. Whether masama o mabuti ka, bibigyan ka ng problema, walang accepted. It's just a matter of how you are handling those problems. Kaya wag niyong iisipin na single out kayo, na kayo lang yung malas. Marami kasi iniisip ang malas ko. Pag tinanong mo bakit, tinignan yung palad, letter M, nakashape o M o malas o. Yung iba tumingin nga sa palad nila, tama si Sir. M. Pero pwede mo naman palitan yung M ng mayaman, masagana, maganda, maraming pera. Bakit malas ang interpretation mo dyan? Are you with me? Yan yung mga limit natin. Wala tayong magagawa dyan. The good news is, dito sa empowered consumerism, this is a great equalizer. Equal tayong lahat dito. Whether you have birth caps or life caps, pare-pareho. Lahat tayo magtatagumpay dito. Again, paano mangyayari yun? Believe! Kaya sabihin mo, I believe! I believe! Ito naman yung caps you can remove. Ito, may magagawa ka dito. Sa mga sasabihin ko, ito yung may magagawa ka.
Sa unang nasabi kong dalawa, wala kang magagawa doon. Birth caps and life caps. Dito sa pangalawa, ito yung may magagawa ka. Ano yun? Number 1, yung mga limit, yung mga caps na binigay o kaya, those caps that others put on us. Yung limit na galing sa ibang tao, yung binigay sa'yo. Di mo kaya yan? Galing sa ibang tao yan. Pwede mong tanggalin yan. Pwede mong hindi paniwalaan. Ang isang bagay, kahit anong sabihin sa'yo, pag hindi mo pinaniwalaan, hindi mangyayari sa'yo. Pero pagka pinaniwalaan mo, hindi mo kaya yan, hindi ka magaling, hindi ka magiging milyonaryo, wala kang talent, etc. These are caps that others put on us. The first type of limitation comes from the caps that others put on you. Kaya mga kaibigan, maraming mga tao, they operate, gumagalaw sila base sa sinabi ng ibang tao sa kanila. Ako, experience ko sa mga anak ko, for example, yung 2 daughters ko, they don't believe that they are good in math. Kaya kahit anong sabihin ko, dahil naniniwala silang hindi sila magaling sa math, hirap na hirap po sa mathematics kahit anong gawin ko. Kasi yun yung cap na nilagay nila sa sarili nila. Yun yung pinaniwalaan nila. Kaya ang kinuha nilang kurso, iwas sa math. Kasi mahina daw sa math. Ang masakit, pag pinaniwalaan mo yung mga limitations niya, nagkakatotoo. Ano nangyayari? Dahil hirap sa math. Ano grade sa math? Di mababa. Pag bababa ang grade sa math, ano saan iisipin? Sabi ko na, hindi ako magaling sa math. Validated yung paniniwala. Nababalidate ng result yung paniniwala. Diba ganyan din marami sa atin? Hirap nang magpa-pay-in sa A. Hirap na magpa-pay-in sa OBI, sa AC kasi 18 years na ang A. Naglatag, nagbilog-bilog, may prospect. Sabi ng prospect, ay, tagal na ng A. Gusto ko pioneering. Hindi nag-sign up. Pag uwi ni distributor, ano sasabihin niya? Sabi ko na, ang hirap. Nababalidate yung nangyayari sa kanya. Do you know what I'm saying? And it becomes a vicious cycle. Nagiging cycle po yun. Paulit-ulit. Yung paniniwala mo, lumalabas sa resulta mo. And binabalidate niya yung paniniwala mo. Ladies and gentlemen, can you remove that? Yes or no? Can you remove that? Yes or no? Yes! Kailangan mo reinforcement, kailangan mo attend ng training, kailangan mo vaccination, bakuna. Pag umattend ka ng training, nakikinig ka sa apply mo, nababakunahan ka, nai-immune ka, hindi ka tinatamaan, nare-reprogram ka. Pag umattend ka ng training, nare-reformat ang utak mo. Kasi parang computer, yung computer punong-puno na ng virus, kailangan na ng antivirus. And tonight is a very good occasion para maalis yung mga virus na yan. Kasi tonight, nare-reformat ang mga utak nyo. Kaya para maalis to, attend ng attend. Hanggang sa, 100% ka na. Kasi, guess what? Yung limit na nilalagay natin sa sarili natin, gusto natin ng validation sa ibang tao. Gusto mo ng approval lagi sa ibang tao. Maganda ba ako? Gusto mo palaging narinig? 10 years na kayo mag-asawa. Oo, maganda ka na. Pag hindi ka nasabihin na maganda, malungkot ka na. Guys, hindi nyo kailangan ng validation sa ibang tao. Ang happiness mo, nasa iyo. Remember this. You are already complete. Hindi mo kailangan ng validation sa ibang tao. Kailangan mo lang maging masaya sa sarili mo. Kailangan mo lang maging maniwala na magaling ka. Hindi mo kailangan ng validation sa ibang tao na magsabi sa'yo, magaling ka, kaya mo yan. No. It's just a matter of mindset. Sabihin mo, mindset. Mindset. Yung iba hindi nag-decide mag-A, mag-OBI, mag-EC. Bakit? Hindi pinayagan kasi kailangan ng approval ng ibang tao. You don't need approval from other people.
If you think na yung ginagawa mo sa ikabubuti mo, bakit ka maniniwala o magpapapigil sa validation ng ibang tao? Bakit ka maghihintay ng approval ng ibang tao? You don't need approval. Sabi ng isa, hindi pala kailangan ng approval, maglilip ako bukas, hindi ako magpapa-approve. Living in a limiting environment. Marami sa atin lumaki sa ganito. Ako ganyan din eh. The sad thing about that, pag lumaki sa hirap, ang environment mo pang mahirap. Pag lumaki ka sa hirap, lahat mahal para sa'yo. Pag lumaki ka sa hirap, limited. Limited. Nililimit ka ng environment mo. That's why there's a lot of people, they opt to get out of their environment. Umaalis ang environment kasi, maalis ang bahay, maalis ang kanilang lokal, ang kanilang city, nagre-relocate because they need to get out of their environment because their environment is limiting them. And marami sa atin lumaki sa limiting environment, tama ba? Sino dito yung lumaki na pinagagalitan pagka hindi napatay yung kuryente sa bahay? Sino dito yung lumaki na narinig sa parents? Mahirap ang pera. Anak, mahirap ang buhay. Sipin mo, bata ka pa, wala kang kamuang-muang sa buhay. Wala kang ginawa kundi maglaro. Wala kang ibang tignan kundi magaganda kasi bata ka eh. Pero maririnig mo lagi, mahirap ang buhay, mahirap ang pera. Na-program ka na mahirap ang buhay, mahirap ang buhay, mahirap ang buhay. Nung lumaki ka, mahirap tuloy ang buhay. Am I right? Anak, hindi pinupulot ang pera. Ano na i-inject sa'yo? Scarcity mentality. You're being programmed that money is not abundant. And that's why when you become mature and professional, you think money very scarce. Ang hirap ng pera. Alam mo kung anong thinking at belief mo at vibe mo, yun ang ibabalik. The universe will mirror them back to you. Kaya pag ang tingin mo ang pera scarce, mahirap, ang hirap kitain, ang pasok ng pera, ang hirap din. Pero tingnan mo yung ibang tao. Nakakita na ba kayo ng taong magastos? Ako may kilala ko, ate ko magastos. Pero magastos siya, pero ang pera, madali rin sa kanyang pumasok. Pag kuripot ka, ibig sabihin nun, you don't have enough. Kaya yung universe, hirap na hirap kang bigyan kasi kuripot ka. Kaya pag masyado kang ganito, ang hirap ng pasok ng pera. Kasi hindi ka generous. Yung mga taong generous, ang bilis ng balik sa kanila. Because ang minimirror nila sa universe, money is abundant. Kaya hindi mo kailangan maging ganito. Kaya pag ganito ka, ang mindset mo, ang vibes mo, ang frequency mo, ang hirap ng pera, kaya ganito ka. Ang pasok sa'yo, hirap na hirap din. Tama. Pero pag ikaw generous kang upline, maregalo ka, downline ka, maregalo ka, mabigay ka, mapakain ka, part ng income mo, binabalik mo, I'm telling you, it will go back to you 10 times, 100 times. Bakit? Hindi mo nililimit eh. Pag masyado kang kuri, may limitation ka, and I don't blame you. Baka lumaki ka sa environment na gano'n ang mindset. Napakakuripot siguro ng nanay at tatay mo, kaya yun ang na-acquire mo. And there's nothing wrong with that, kasi si kanila, namana rin nila sa lolo natin eh. You cannot blame your parents. Wala naman silang ganitong training eh. You cannot blame your parents, your lala and lolo. Wala naman silang kick-off training eh. Wala naman silang mindset training, discipline training, wala silang leadership training, wala silang parenting training. Don't blame them. Pero now that you are being aware, dapat sa generation mo, magbago na yung sumpa ng kahirapan na yan. Sino yung nag-enjoy sa inyo sa pagtitipid? Sige nga. Yung enjoy sa pagtitipid. Di ba nakakapagod ng magtipid? Stop na yung pagtitipid na yan. Lakihan mo yung pasok para hindi kailangan magtipid ng magtipid. Kaya ka nagtitipid kasi ang liit ng pasok. Hindi mo kailangan magtipid pag malaki. I'm not telling you, ladies and gentlemen, to just spend unwisely. But ladies and gentlemen, don't be stingy. Palitan nyo to. Pag pumunta ka sa mall, huwag mo sasabihin doon sa sapatos na 35,000, sa LV na 100,000, ay ang mahal.
Yung iba kasi pag tumingin ng sapatos, wow, ang ganda. Pag nakita yung likod, ay, ang pangit. Tama o tama? Papasok ka sa butik. Sinusundan ka ng sales lady kahit saan ka magpunta. Kasi ano tatanungin sa'yo, ano yun, sir? Wala. Labas ka na ulit. Umiikot ka lang. Kahit mag-window shopping ka, dapat confident ka. Kahit sumusunod yung sales lady. Tingin ka ng presyo, huwag mo sasabihin sarili mong mahal to. Huwag mo sasabihin sarili mong wala akong pera. Lagi mo sasabihin sarili mo kahit gaano ka mahal, I can afford this. Hindi lang ngayon, pero I can afford this. Clear? Pinapractice ko yung sarili kong bahay. I never tell my children, anak, I don't have money. No, pag humingi sa akin, bigay lang pero may discipline. I never tell them, oh, we cannot afford that. Mahirap i-mindset ang tao, mga bata, hindi natin kaya, anak. Dapat i-program nyo sila, kung tayo na program na hindi natin kaya, wala tayong pera, etc. I-program nyo sila, kaya natin yan, anak. Is lang ng konti, kaya natin yan. Hindi lang ngayon, pero kaya natin yan. Hindi yung pag naging sa'yo, isang oras mo sa sermon at ikaw, alam mo, sa totoo lang, alam mo wala na nga tayong pera, kung ano-ano pang hinihingi mo. Alam mo na nga ang hirap-hirap ng buhay, anak. No. Stop that curse from your generation. Are we clear? Karoon ng abundance mentality. Kaya pag pumunta ka sa LB, sa Greenbelt, o sa Gucci, nakakita ka ng 35,000 na t-shirt. Huwag ka magsasabi sa t-shirt, 35,000! Sa Benz na lang ako! Huwag gano'n. Pag nakakita ka ng 35,000 na Gucci, huwag ganito dito. Paano kaya nilalabahan? Ano iniisip mo? Pag ito sinuot ko, parang hindi maluma, hindi ko ito lalaban. Mabibili ko rin ito. Ha? Hindi lang ngayon. Babalikan ko. Clear. Hindi katulad nung pagka ikaw, 15 at 30, pag may nakita ka maganda sapatos, ha! 3 sweldo ka na lang. Balik ka ulit pagdating ng 30, ha! 2 sweldo ka na lang. Pagdating mo rin ng 15, 1 sweldo ka na lang. Pagdating mo na 30, wala na, umalis na. Ay, nakakuha ng iba. Guys, you are unlimited. Bakit mo lilimitahan lahat ng kaya mong i-afford kung ikaw unlimited? It's just a matter of time. Mabibili nyo lahat yan. Gusto nyo ba yun? Tsaka iba. Alam mo, pagka nagkapera ka, iba, mga babae, iba pag nagkapera. Iba talaga. Iba ang pera. Pag-bag simple, ganito pag yung mga babae pag simple. Nakabag na. Pag sila nagkaka-LB, nagiging coma, ganito naman tayo. Pag mahal na bag niya, ganito ka na mag-bag. Do not limit yourself. Do not limit your dreams. Do not limit what you cannot afford. Naalala niyo yung maglolo, yung kwento ng fishing? Yung bata, pag nakakuha ng maliit na isda, yung lolo niya, pag nangingisda, pag yung lolo nakakakuha ng maliliit na isda, yun ang tinatago. Pero pag nakakabingwit siya ng malalaking isda, nagdadaro. Laki nito. Sinusoli. Bingwit ulit. Yung maliit na bata, tinitin niya yung lolo niya, ba't baliktad? Pag nakakuha ng maliit, tuwan-tuwa, eto ayos. Bingwit na naman yung lolo. Pag nakakuha ng maliit, tuwan-tuwa. Pag nakakuha ng malaki, buwisit. Hindi na natiis ng bata. Lolo, ba't gano'n? Yung malaki, tinatapon niyo pabalik. Yung maliit, tinatago niyo yun ng ulam. Alam mo, sabi ng lolo, maliit ka pa ka. Hindi mo naalala yung lutuan natin sa bahay, maliit lang, hindi ka siya yung malalaki. Bakit mo lilimitahan yung lutuan? Bakit mo lilimitahin yung kaya mong ilagay sa lutuan? Palakihin mo yung lutuan para kahit gaano kalaki ang mga pangarap na yan, magkakasya. Are you with me? So
Paano mo babaguhin yung sarili mo? Huwag ka nakafocus sa sarili mo lang. Don't look in the mirror. Ito, metaphor, hindi po literal. Na huwag kayong titingin sa salamin. Ang ibig sabihin nito, tanggalin mo yung focus sa sarili mo. Tanggalin mo yung focus dun sa limitation mo. Tanggalin mo yung focus dun sa hindi mo kaya to, mahirap ka. Tanggalin mo lahat yan. Ngayon, manumpa ka sa sarili mo. Kaya ko lahat, mabibili ko lahat, makukuha ko lahat ng pangarap ko. Natalo ka last year, ano feeling ko? You missed out last year, napagod ka last year. Di mo nakuha yung goal mo, na-miss out mo. Hindi punishment yon. Preparasyon yon. May lesson doon. Ano yung lesson doon? Pinatitibay ka para pag dumating ang milyon-milyon mo, hindi mawawala basta-basta ng kayamanan mo. Huwag masyado matakot. Starting this year, huwag na kayo mag-worry. Pag pinakita mo sa universe na deserve mo, tandaan nyo to, darating ang mga taong para sa'yo. Why? If you show your effort, if you show that you are willing and you are committed, let me tell you this, God will connect the dots for you. God will connect the right people for you. You just have to show that you deserve. Yes. Paano magiging deserve? Tanghali ka na magising. Ako. Paano magiging deserve? Training nga, hindi ka maka-attend. Pagyaman pa kaya. Paano makikita deserve? Complain ka ng complain. Wala po sa Dexon, tagal. GA pa rin nga pinaninigay ngayon, hindi GA. Gets niyo ako? If you keep complaining, what will the universe go give back to you? More things to complain about. But if you are grateful, may attitude of gratitude ka, kapag pasalamat ka, kahit sa maliliit na bagay. Alam mo ang sikreto? Number one secret, ladies and gentlemen, for attraction. Kasi kahit anong ina-attract nyo, hindi na pupunta sa'yo, wala kang grateful heart. Be thankful. Sa 10 problema mo, 1,000 ang hindi mo pinagpapasalamat. Sa 10 problema mo, 1,000 ang dapat mong ipagpasalamat. Kasi humihinga ka. May buhay ka. Healthy ka. Kompleto family mo. May bubong kayo. Complain ka ng complain sa 10 problema mo. Napakarami mo pa ang dapat ipagpasalamat. Healthy mga anak mo. May kinakain kayo. May t-shirt ka. May shelter kayo. May ininom ka. May sasakyan ka. Komportable ka. Wala kang nararamdaman. Ang dami mong ipagpasalamat pero nakikita mo yung problema mo. This year, promise yourself, kahit gano'ng karaming problema, ang bibilangin ko yung blessing na binibigay sa akin. I'm telling you, pag doon kayo nakapokus, things will be a lot easier. Meron kasi tinatawag, last 1 minute, may tinatawag na law of minimal effort. Very minimal ang effort mo, pero ang return sa'yo napakalaki. I call this the divine mathematics. When you're grateful, mapagpatawad ka, appreciative ka, forgiving ka, tama ang values mo, hindi ka nalalamang ng tao, you're not jealous, wala kang anger. Kahit maliit na effort mo lang, dahil, magaan sa'yo, ang laki na magiging returns mo. Pero kahit anong sipag, hataw ka, todo ka, pero punong-puno ka ng inggit dito. Punong-puno ka ng sama ng loob. Binibilang mo problema. Binibilang mo problema ng kumpanya. You keep comparing to other distributors, to other leaders, to other networking, to other companies. Whatever effort you do will be useless. So use the law of minimal effort. Minimal effort ko, pero dahil grateful ako, binibless ako ng todo-todo ng universe. My parting words are very simple. I declare abundance in 2024 to each and every one of you. I declare blessing. I declare success. I declare good health. I declare millions.
I declare a lot of dreams coming true. It's 2024. More power for 2024. Thank you very much.